Good morning mga kasimpogi! Ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng suman para kami may maipang merienda naman. Kaya ako'y dali-daling pumunta dun sa aming taniman para maghukay ng balinghoy. Dahil dun ho ay marami kaming tanim na kamuting kahoy. Madali lang naman ho ang magluto na re. Ang mahirap ho ay ang maghukay. Hindi ko ho mabunot kaya tinulungan pa ako ng aking tatay. Dini nga ay palingalinga pa siya. Bumubelo lang pala ng paghinga. Ayan ho at hindi pa rin magkaintindihan. Kaya amin na lang ang aring pinagtulungan. Baka manakit ang bayawang. Excited pa nga ho kung makita ang kanyang mga laman. Baka sa sobrang laki ay abot pa hanggang sa kabilang bayan. Huwag ka laang aabot ng pinamalayan at baka hindi na kita magawang suman dahil doon ay may malaking palyok na pwede ng paglagaan. Naman, ari nga pala ang aming pinaghirapan. Sa sobrang payat parang walang mapapakinabangan. Ari nga ho pala ay hapon na. Kaya sabi ko ay bukas na lang tayo maghuhukay doon sa hulo ng umagang umaga. Bukas ko na lang din ho susumanin pagkatapos magsimba. Linggo ho ng umaga, maaga akong gumising at nagsuot ng bota. Hindi na nga ho ako nagpalit ng damit at baka may mapaibig pa. Ako na ho ang iiwas para hindi makurot ng aking asawa. Aroy nandini nga ho pala ako sa daan papuntang Kunrason. Shoutout nga ho pala sa lahat ng taga rito. Ako nga ho pala ay malapit na maging kabarangay ninyo. Napakaganda rin ho din ng daan at simentado na. Ari na lang ho ang rough road dahil ari na may pribado na. Kinuha ko na ho sa aking box ang aming itak at paglalagyan. Dahil nasisigurado ko ho na ang aming balinghoy dini ay marami ng laman. Ari nga ho pala ay sagingan. Marami na lang kaming naidagdag na tanim. Tulad ng balinghoy, rambutan, lansones, niyog, kalamansi, at saka mangustin. Ako ho'y maghuhukay na. Tatalasan ko laang para naman mas magaan at mas maganda. Tuyong-tuyo ang lupa at napakarami ng bagin, kaya kailangan ko itong pwersahin. Ari nga ho pala ay 6 na buwan na. Ako na lamang ang bubunot at yung kasama ko'y tagakapit ko ng camera. May naputol hong parte, kaya akin huhukayin are. Sayang naman kung may iwan dahil sa palengke ho ari binabayaran. 3 puno ho din ang aking hinukay para naman maganda ang kwento pag uwi sa bahay. Hindi ko lang ho alam kung matutuwa ang inay. Kaya akin ho uling tataniman ang lahat ng aking pinaghukayan para pagkalipas ng ilang buwan ay meron na uling malalaking laman. Ari ho lahat ang aking nakuha. Sa sobrang dami pwede ka magsuman, pwede ka pang maglaga. Sumikat na ho ang araw kaya ako'y dali-dali na. Pagdating ko sa bahay, itinakta ko na lang sa isang tabi at ako'y maliligo pa. Aba, yun ho hindi ko na kailangang videohan at baka naman kiligin kayo pag nakita nyo ang aking katawan. Sabi ko nga ho sa aking asawa ay maroon ang ating susuotin. Dapat ay tumerno ka sa akin dahil pag hindi ay magmumukha kang yaya ng anak natin. Joke lang naman ho, yan ay napakaganda. Buti na laang ang anak natin ay sayo nagmana. Dahil kung sa akin ay mga kalukuhang garne ang makukuha niya. Ay ulitin ang entrada. Ang ganda ng pasok, ang tuhod na may madumi pala. Ayan, ay digay mukhang kagalang-galang. Pairam ho ulit tatay ng inyong sasakyan. Hindi na ho ako magbibideo doon sa simbahan dahil pagsamba sa Diyos ang aming pupuntahan. At dini na ho uli sa bahay ang sunod na kwento. Magbabalat na ho ako ng balinghoy at talaga namang may pagsilip pa sa camera ang asawa ko. Gusto mo gang makasama sa camera? Ay magbalat ka din at ibaba mo yung bata sa kama. Oo nga't hindi kita papalitan. Pero huwag ka pa rin tatamad-tamad at baka ikay madagdagan. Naku nga, mukhang narinig pa yata. Kaya biglang tumayo at paa ni Lucas ang pinangsipa. Abay, joke lang naman. Alam mo namang ang puso ko'y nag-iisa at nakaukit pa din ang iyong pangalan. Isang kaserolang malaki. Hindi ko pa ho binaltan lahat ang balinghoy sa sobrang dami. Ay dahan-dahan lang ho sa pagyadyad. Pag yan ho'y mahapdi na, piho ang iyong daliri ay napasayad. Sa sobrang dami ako'y nangangalay na. Kaya arit may pagtaas pa ang aking paa. Digay parang asong umiihi sa gilid ng karsada. Pagkatapos ho aring yan rin, ari na may aking pipigain. Gamit ho ang isang malinis na net at ari aking kakamayin. Wala naman ho maarte din sa amin at kami lang ang kakain. Naghugas din naman ho ako ng kamay bago ko ari dalihin. Medyo matrabaho laang ho ang proseso na re, pero pag inyong kinain sa sobrang sarap, hindi kayo magsisisi. Oh, diga, pinas forward ko na, parang ganun laang kasimple. Tinanggalaang naman ho din ay katas at yun ay ating patitiningin. Tapos yung tining ho nun sa ilalim ay isasama pa rin. Pagkatapos ko ho aring buhaghagin, niyog naman na bingi ang ating kukunin. Kaya bumahagi ako ng 3 niyog kay paring Wishing. Ang tatay na ho ang umakyat at siya nakakaalam ng bingi dahil ari dating nagbubuko nung nasa Batangas pa Ari nga ho pala ang tinatawag na bingi. Alam nyo ga kung bakit? Dahil kanina pa ho akong kumakatok ay wala naman nagbubuka sa akin din Ano yung bingi? Ari naman ho ay hindi gagatain. Kukod ko rin laang ari at isasama sa aking susumanin. Dini ko na rin ho nilupasan at aking binilisan para ari ay makayod ko na at manghihiram pa kami ng kayuran. Binutasan ko laang muna ng maliit at kukunin ko ang kanyang sabaw. Dahil ari ho ay napakasarap, lalo na kung wala kang kaagaw. Pero hindi naman ako pwedeng magsulo, lalo na't ang nagbibidyo ay ang asawa ko. Ari nga pala ang aking bagong motorsiklo.
parang big bike pero walang tambutso. Abay, anong turi naman magpatakbo? Dahan-dahan lamang at baka makabangga ng aso. Talaga namang may pagngiti pa. Paano kaga makakarami niyan? Kinakain mo na. Pagkatapos kuhuarin ko rin, diniho sa balinghoy ay isinama ko na. Kapag garnihong matatamis ang niluluto, nilalagyan talaga huarin ng kaunting asin para pambalansin ang lasa. Inilagay ko na rin ang asukal at haluin ko sa pamamagitan ng aking kamay para hindi na tayo magtagal. Ariho ang magpapaligat, ang tumining na katas ng balinghoy, kaya maganda ari kapag kinagat. Ariho ay puro natural, wala tayong ginamit dito na artificial. Kaya wala hong dahilan para ang ating suman ay tumulad sa relasyon nyo ng ex mo na hindi nagtagal. Napakarami ko gandaldal. Ay siya, hayaan mo na. Ako na may magbabalot na. Ilang oras na laang din ho ang natitira at ako'y babalik na sa kampo at magjuduty na. Sinasamantala ko laang din ho ang bawat minuto na nakakauwi ako dito. Kaya kahit papano gumagawa ako kahit isang video. Kaya ako laang naman ho naisipang magsuman dahil nung nakarang araw na ako'y naka-duty. Doon sa bugtong na tuog nagkaroon ng medical mission at kami ho nag-security. Marami ho dong pamerienda. Merong suman na balinghoy pero hindi ako nakatikim kahit isa. Dahil puro kamutik ho ang aking binanatan. Busog na ako nung aking makita na meron palang suman. Sabi nga ho pwede kang makaiwas sa putok ng bulkan pero sa putok ng iyong tiyan ay pwede kang paglamayan. Ganun lang kabilis, ako'y matatapos na. Katulong ko ho din ang inay, hindi ko ho ari kayang balutin lahat mag-isa. Ilalaga lang ho ari ng lubog sa tubig. Sasapinan ko ho ang ilalim, dini ho sa kawali aking kakamadahin. Lalaksan ko ng apoy para mabilis magkuluan. Wala namang palalambutin dini kaya ari mga 30 minuto lamang. Kukuha ako ng isa sa may bandang gitna. Kapag luto na ari, kukunin ko lahat ang nasa ilalim at iiwan ko ari mga nasa ibabaw para makuluan din. Dapat huy maganda ang pagkaluto ng balinghoy. Huwag kang kakain ng hilaw. Huwag kang maiinip kung ito'y matagal. Baka ikay madala sa ospital. Pero ari huy luto na. Yang kulay puti na yung nakikita, yan huy niyog na aking isinama. Kaya aahunin ko ng lahat ang nasa ilalim at yung nasa ibabaw ay nilagay ko muna sa isang kaserola. Ano gang iyong naamoy? Amoy balinghoy or amoy bughoy? Napakasarap ho ng suma na balinghoy kapartner ng kape. Lalo sa umaga, tapos ikay ipagtitimpla pa ng iyong asawa. At are ang aking binalot. I-open ko na ang close. Napakasarap kumain ng sariling luto at hindi ka nagagastos. Arihong lahat ay natutunan ko sa aking inay. Napakarami nga ho nung alam na lutuin, mga lutong bahay. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng maraming sa inyong panonood. Paalam!